Purihin ng Diyos. Tayo po ay nais ko po introduce sa inyo ang series sa Book of Peter, 1 Peter and 2 Peter. Alam niyo po na ang aklat ni Pedro ay isa siguro sa mga aklat na kung saan o pwede kang makarinig. Sa loob ng mga 2.5 buwan o 3 buwan ay atin pong tatalakayin yung 2 aklat ni Pedro. Iyon ay kung hindi pa darating ang Panginoon. Ako ay patuloy yung nananalangin na dumating ang Panginoon. Malay niyo mamaya. So, praise God. Welcome po sa TIC. Sa lahat ng nalalamig. Nawa ay painitin kayo ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung binasa kanina, no? Okay. Ang aklat po ni Pedro ay isinulat para sa mga strangers in the world. Ayan. Di ba may kantayin ganyan? Strangers in the night. Pero tayo, hindi tayo strangers in the night. Tayo po strangers in the world. Ang kaibahan ho sa mananampalataya, bagamat tayo ay narito, hindi talaga tayo para dito sa mundo. Tayo po ay alien. Alien, di ba? Oo. Tayo po yung mga alien. Ewan ko lang may katabi niya. Mukha ko ba alien? Sa Christian po, lagi mo natin narinig yung term na grace, di ba? Grace. At madalas yung ibinabato, it was being tossed often, but ano ba talaga ang ibig sabihin ng grace? Ano ba ibig sabihin ng amazing grace na lagi nating naririnig? Yun ba ay isang maganda lamang hymn? O ito ay meron pang mas malalim na katotohanan? Sa loob siguro ng isang taon, sa 2016, we have so much to be thankful. Marami tayong pwedeng pagpasalamatan. Nagpapasalamat tayo sa mga natutuhan. At nagpapasalamat tayo dahil tayo siguro ay nag-gain ng weight. Ang iba ay nagpapasalamat dahil nabawasan ng weight. Ang iba ay nagpapasalamat dahil tumaas ang blood pressure. Ang iba naman ay nagpapasalamat dahil bumaba. Maraming dahilan para tayo magpasalamat. Kaya pwede mong pasalamatan mo yung katabi mo at sabihin mo, salamat, narito ka. Alam nyo, yung grace ng Lord ay hintayin natin ng isang taon matapos. Alam niyo po yung grace and mercy ng Lord, ito po ay patuloy pong pinag-uusapan, naririnig natin. At dito po, makikita natin yung demonstration ng absolute love ni God sa atin. No? Sa mga tao. Hindi lamang po sa mananampalataya, kundi sa lahat ng tao. Ang Panginoon ho ay absolute ang love sa atin. Hindi po yan yung mineral water na absolute. Kundi talagang absolute po yun. No? Walang katapat, walang kapantay. At ang aklat ng Pedro, alam naman natin kung sino po si Pedro. Di po ba? Hindi si Penduwa. Si Pedro po, sa lahat ng mga alagad, siya yung dumating na sa punto dahil sa kanyang pagkakamali, ay tinalikuran niya na yung kanyang panawagan. Natatandaan niyo po, nung nabuhay muli si Jesus, iisa lang yung pinuntahan niya na tinanong, mahal mo ba ako? Diba? Si Pedro lamang po. Para ano? Para maibalik
Doon pinakita ng Panginoon yung grace niya at yung mercy at yung power niya na mag-restore. Okay. Ngayon, ito naman si Pedro po, na nakaranas talaga ng biyaya ng Panginoon, na kapag ministeryo, alam naman natin na siya ho ay isang mangingisda, fisherman. Pero siya po ay ginamit ng Diyos, isang ordinaryong tao na ginamit ng Diyos in very extraordinary way. Sa isang pangangaral niya, sa kauna-unahang pangangaral niya, mula sa kanyang pagkabagsak, 3,000 ang nakakilala sa Panginoon. At talagang, biyaya ng Diyos. Hindi mo masasabing dahil napakahusay niyang mangangaral, kundi dahil sa pagkilos ng Diyos. At ngayon naman, sinulat niya yung 1 Peter and 2 Peter, para kanino raw? To God's elect, strangers in the world. Tayo po, pagamat tayo ay naririto, naghahanap buhay dito, wag mo nating ariin na taga rito talaga tayo. Maraming pagkakataon, kaya hindi ka makamove on, kasi akala mo, taga rito ka. Di ba kaya hindi ka umaalis kasi akala mo taga ron ka samantalang, ang faith ay isang journey. Di ba? At tayo po ay mga manlalakbay. At lagi natin tatandaan na tayo po ay pinili ayon sa pagkakaalam ng ating Ama. Kaya yung katabi mo na yan, pinoto yan ng Diyos. No? Pinili yan ng Panginoon. Hindi mo man yan pinili, pinili yan ng Diyos. Ewan ko lang kung mayroong katabi kayo na pinilit. Kasi sabi, oo, no? Mga adults naman kayo, kasi pwede yung pinilit yung hindi, wala kang baon pag hindi ka nag-church. Well, gano'n. Yun mga pinilit yun, di ba? Yung mga nanay, mahilig mamilit ng gano'n. Ewan ko lang yung anak ko kung pinilit namin. Okay. By the grace of God. So ito po ay sinulat sa lahat. Para po sa lahat. Kung ikaw ay iniligtas ng Diyos, kung ikaw ay isa dun sa pinili, ang aklat na ito ay para sa iyo. Ang mensahe na ito ay para sa iyo. Ngayon, alamin natin, ano ba yung grace na yan? No? By the grace of God, we are born again. Wala hong sanggol na pinili niya na siya isilang. Tama ho ba yun? Amen. Diba? Alam niyo ho ba na kayo ay winner? Nung kayo pa lamang ay maisilang, winner ka na. Dahil sa ilang milyon ba yung natatandaan niyo yung biology natin, di ba? Ilang milyon yung mga sperms, di ba? Milyon, no? Tapos sa milyon na yun, ikaw lang ang nakapunta sa finish line. Diba? Maliban na lamang kung kambal kayo, di ba? Doble kayo. Pero iilan lang yun. Ibig sabihin yun, sa pasimula pa lamang, winner ka na. Kaya sabihin mo, congratulations sa katabi mo. Diba? Winner ka na By the grace of God, we are born again. Ano sabi ron? In His great mercy, He has given us new birth. God's grace is a gift. Lagi natin tatandaan yung grace ay gift. Charis. Gift po yun. We can do nothing to earn it. Katulad kanina, binigyan ako ng regalo. Hindi ko naman pinili yun, di ba? Oo. I can do nothing to earn it. Ngayon, hindi ko kayo sisisihin pag bibigyan niyo ako ng regalo. Hindi, lang yan. Illustration lang yan. Huwag niyong totohanin. At itong new birth na to comes when we die. Nung namatay tayo sa ating sarili, tayo po ay na-born again sa ating espiritu. Di ba? Namatay tayo para mabuhay. Nung tayo po ay nagsuko ng ating buhay sa Panginoon, yun ay kamatayan natin. Panginoon, hindi na ako, ikaw na ang mabubuhay sa akin. I've been crucified with Christ and I no longer live. Totoo po yun.
There's nothing we can do to cause yung ating pagsilang muli. Yung ating kaligtasan, hindi natin ginawa. Tama ba yun? Kasi kung kaya mong gawin ang kaligtasan, hindi mo na kailangan ng manliligtas. Hindi natin kailangan si Jesus kung sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, sa pamamagitan ng pagiging member ng TIC, maliligtas ka. Hindi mo yun. Kahit ilang beses kang ilublog sa tubig, hindi ka maliligtas. Matatanggalan ka lang siguro ng libag, hindi ka maliligtas. Gusto ko nang magpabautismo. Gusto mo ba? Maraming magkasalanan mo, ilang minuto ilulubog kita. Hindi, kahit 10 minuto ka ilubog, hindi ka maliligtas. Ang kaligtasan mo, yung panahon ay kay nanampalataya sa Panginoon, sinupo mo yung buhay mo. Panginoon, ikaw na, hindi ako. Yung nanumbalik ka sa Panginoon. Di ba? By the grace of God, we are born again. In His great mercy, He has given us new birth. Pangalawa, by the grace of God, we have a living hope. No? Yung meron tayong dahilan bakit tayo nabubuhay. Nung na-born again tayo, hindi lamang ho para sa buhay na walang hanggan yun kundi yun ay buhay na simula ngayon. Sa totoo lang, ang buhay na walang hanggan ay hindi isang buhay na matatanggap mo pag ikay namatay. Physical. Natanggap mo na yon habang ikaw ay narito sa lupa. Kaya ang bawat isa sa atin ay meron ng everlasting life. Amen. Totoo yun. Kasi sabi ni John, 1 John 5:11 and 12, hindi nyo ba alam na kayo ay meron ng buhay na walang hanggan? Ang kinaparoroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Kasi yung buhay na walang hanggan ay hindi lamang yung haba, kundi yung quality na ang Diyos mismo ay namumuhay sa iyo. Yun ang diwa ng Emmanuel, God with us. Ngayon, paano natin nare-receive itong living hope na to? Dahil nga si Jesus ay namatay sa krus, He was raised from the dead, put to death once and for all the power of sin. Yung power of sin, patay na yon, kinat na yon ni Jesus, and death ay kinat na rin ni Jesus. Darating ang araw, ang huling enemy na pasusukuin ng Panginoong Yesus ay kamatayan. No? At ito po ay ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga ho, hindi ho ito pwedeng sapilitan Di ba? O, itaas mo ang kamay mo. Yan, born again ka na ngayon ha. Kahit ilang beses mo itaas yan. Kung hindi ka talaga naniwala, nagtiwala sa Panginoon, sa harap mo. Kahit nga maglulupasay ka kung wala talagang pagsuko walang genuine conversion. Di ba? Natatandaan ninyo yung eunuch. Di ba? Nakabasa siya ng Book of Isaiah. Pinaliwanag ni Felipe. At nagtiwala siya nung oras na yun. Nung oras na yun, nung nagtiwala siya, nagpabautismo siya. Nung oras na yun, naligtas siya. Hindi siya nagtaas ng kamay. Hindi siya naglulupasay. Hindi tumulo ang ilong. No? Walang ganung manifestation. Pero nagtiwala siya, naligtas siya. Ngayon, hindi ko naman ibig sabihin na dahil nagtaas ka ng kamay. Hindi. Ang ibig sabihin nun, hindi natatali sa gawa ng tao ang kaligtasan. No? Kasi iba-iba yung experience natin Ngayon nga, yung mga patutuo ng mga M sa Middle East, lalo na sa Iran, sa kanilang panaginip ay napapanaginipan nila si Isa Al-Masih, si Jesus. Mga Muslim na nagko-convert, no? Gawa yun ng Panginoon. It's all ang simula ng ating kaligtasan ay ang Panginoon at ang nagbubuo ng ating kaligtasan ay Panginoon. Pinili tayo ng Diyos.
Hindi po tayo ang pumili sa Diyos. By the grace of God, we have enduring inheritance. Dahil sa biyaya ng Diyos, meron tayong matatanggap na hindi nasisira, hindi na-spoil, hindi lumalabo, hindi nagpe-fade. No? Yung ating hong katawan na tatanggapin ay hindi na ho tumatanda, hindi na ho numilipis, hindi na ho nalalagas. Kung ano man yung pwedeng malagas. Di ba? Hindi lang naman bukang nalalagas, pati ngipin. Yun ho yung ating tatanggapin, mga kapatid. Di ba? Meron tayong enduring inheritance. Hanap tayo ng hanap ng ginto rito. Kaya nga ako, hindi na gano'n ng ginto. Dahil alam ko, darating ang panahon, yung ginto ay yun ang tungtungan ng aking paa. Diba sabi ng Panginoon? Sabi ng salita ng Diyos, ano raw yung lalakaran natin doon sa kalangitan? Ginto. Diba? Ano raw yung ating bintana? Perlas. Walang sinabi yung mga perlas na kalalaking ganito. Biro mo, bintana, perlas. Grabe, di ba? Kaya nga ho, yung isang mayaman, nung siya'y mamatay dala-dala niya yung kanyang kayamanan. Tinanong siya ng mama, ano yan? Ano yung dala-dala mo? Dala-dala ko yung aking kayamanan. Oh, talaga? Oo. Bakit? Anong gagawin mo niyan dito? Hindi, ito yung pinakamahalaga sa akin So, dala-dala niya, tapos binulat-lat niya, inilagay niya sa ano. Ayan ba? Basura yan dito Diba? Buti na lang dito sa Taiwan, no? Mahigpit sa pagtatapon ng basura. Okay. Mga kapatid, lagi natin tatandaan, bagamat tayo ay nag-iimpok dito sa lupa, tignan natin na meron tayong pag-iimpok doon sa kalangitan. Dahil doon, walang makakanakaw na tanga. Walang makakasirang tanga. Diba? Sinasabi ng salita ng Diyos, doon walang makakasira Dito meron. Diba? Yung ano nga, yung mga deposito nga sa bangko, nalilipas sa ibang pangalan na hindi mo alam Yung SSS na withdraw ng hindi, di ba? Na-withdraw ng ibang tao. Kamakailan lang sa Nia Road, 1,000 pamilya ang nasunugan. Wala kang po pwedeng panghawakan na magtatagal dito sa lupa. Amen, Baron? At dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay may enduring inheritance. At dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. We are saved. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your soul. At yung panahon ho kasi na ito, bakit ganito yung pagsusulat ni Pedro? Alam niyo yung panahon na ito? Yung panahon na ito, hindi pa uso ang born again. Hindi pa uso ang mga Kristiyano. Yung panahon na ito, bawal pa ang pangangaral ng mabuting balita openly. Nung panahon na ito, pagka Kristiyano ka, pwede kang ikulong, patayin na hindi nagkakasala sa batas, yung gagawa niyo sa'yo. Nung panahon na ito, kalat sila. Nung panahon na ito, wala pang celebrity Christian. Alam niyo kasi nung 90s, nauso yung born again, dami artista. Ang dami rin na born again. Born again ako Doon ako umatin sa church ni Doon ako umatin ng church ni O, di ba? Kaya ang hinahabol nila yung artista, makatabi. Minsan. Buti na lang, wala tayong artista rito. Meron ba? Bakit pinakaintindig sa katabi ninyo? Artista. Mga artistahin lang. Mga matay talaga. Sa totoo lang talaga, lahat tayo foresta dito Foresta tayo dito sa mundo. Hindi tayo permanente dito. So mga kapatid,
Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. The goal of our faith is not simply be a part of Christian club. Rather, it is the salvation of our souls. Lagi natin tatandaan yun, no? Hindi lamang yung meron kang kagrupo, makasamahan, maiyakan, mautangan, kundi yung eternal na kalalagayan natin. Amen ba ron? Kasi pagka ganun na, napupurify yung motibo. Bakit ho? Kasi ang pinag-uusapan doon, ikaw at ang Diyos, ang kaluluwa mo, ang kaisipan mo, hindi na yung mga pangarap natin. Hindi ko sinasabi na hindi ka mangangarap. Hindi ko sinasabi, ang Biblia ho ay balance. No? Tinuturuan tayo ng mga practical na bagay, tinuturuan tayong umunlad, ninanasan ng salita ng Diyos na tayo ay maging matagumpay, at sa totoo lang na tayo ay matagumpay na dahil dineklara ng salita ng Diyos, we are more than conquerors. Tayo ay matagumpay na. Pero, sa lahat ng ito, dapat hindi mo nawawala yung pananaw na eternal sa atin. No? We have no reason na matakot. Bakit po? Dahil ni-rescue na tayo ng Diyos sa lahat ng pagkatakot. At meron siyang mas matinding purpose para sa ating kaluluwa. Okay, tingnan naman natin yung grace. Yung grace po kasi, yan po ay na-prophesy. Bago po isinilang ang Panginoon, na-prophesy na yan. No? Ano yung propesya? That Christ will suffer. Sabi sa Isaiah 53 verse 4 to 6, surely He took up our infirmities and carried our sorrow, yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. We all like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Lahat daw ng ating pagkakasala, kanino inilagay? Sa Panginoon Jesus. Lahat ng kasalanan natin noon, yung ginagawa ngayon, at gagawin sa kinabukasan, lahat ng yon inilagay sa Panginoong Jesus. Yun din ang dahilan bakit tayo nakakapagpatawad. Bakit po? Kasi tayo pinatawad lang eh. Di ba? Hindi mo pa pwede yung iniquity ng tao ay ilagay lamang lagi sa tao. Inilagay na kasi yon ng Diyos kay Jesus. Nung siya ho ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, siya po ay naging kasalanan. Sabi ko sa Micah chapter 5 verse 1, they will strike Israel's ruler on the cheek with a rod. Okay. Zechariah 12 verse 10, they will look on me, the one they have pierced. Okay. At lahat ng yon ay nakatuon sa ginawa ni Jesus sa cross. Yung Isaiah na isulat 400 plus years bago isinilang si Jesus. Yung Micah, mga nasa 450. Yung Zechariah ay halos ganun din. No? Naisulat lahat ng yon, at lahat ng yung naisulat ay nangyari kay Kristo Jesus. Na iportel na ng mga propeta na si Jesus ay magsasuffer. Pero hindi lamang nahinto. Ano pa sinabi ron? And the glories that will follow. God's grace ay hindi ho natatapos sa pagdurusa. Mapupunta siya saan? Sa glory. Kaya nga po hindi ho sayang yung ating paglilingkod dito sa lupa. Kaya nga ho hindi ho sayang
na nag-i-endure tayo sapagkat alam natin merong glory na makukuha ho tayo. Hindi kasi natatapos ang buhay dito lamang sa lupa. Ano pang sabi ho ng salita ng Diyos? Tuloy ho natin. Yung grace po, foretold, ano raw? Yung benefit. Yung mga propeta, nakita nila sino magbe-benepisyo, yung mga mananampalataya, katulad ko, katulad ninyo. Kasi doon sa kanila, napakaraming regulasyon, napakaraming bawal, napakaraming gagawin. Pag nagkasala ka, depende sa laki ng kasalanan mo, mag-o-offer ka. Di ba? Daming offering nun. Kaya nga madugo yung templo nun eh. Merong kalapati, may bato-bato, di ba? May hyper, ang daming offering noon. Kailangan pa susunugin. Uso yung barbecue noon. Di ba talagang ganon? Isipin ninyo, pupunta kayo, naka-MRT, may dala-dala kayong tupa para i-offer. Ngayon dahil sa ginawa na Jesus, wala nang ganon. Di ba? Oo. Kasi ganon yan eh. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, titignan ninyo, paano pa sila nabubuhay noon? So, ano nga? Grabe pala. Diba, pag nahuli ka, babatuhin ka. Nahuli kang, sumakabilang bahay. Diba? Ay, ngayon, yung mga sumasa kabilang bahay, nasa tabloid, nasa internet, diba? Sikat pa. Pero noon, grabe. Pero yung grace ni God, tayo po ang nag-benefit na. Amen ba ron? Amen. Wala na tayo doon sa kaupusan because of the grace of God. Ang sabi sa Isaiah 11 verse 10, the nation will rally to him, and his place of rest will be glorious. His place of rest will be glorious. Sabi ni Isaiah sa Isaiah 11 verse 10, meron hong benefit ho na inihahanda ang Panginoon. Okay? Yung mga prophets ho, nakita lamang nila yung ganda sa kanilang mga vision, pero hindi nila nahawakan. Hindi sila nag-benefit. Tayo po ang nagbe-benefit doon. Tayo po ang naka-experience ng grace. Tayo po yung hindi na po pwedeng habulin ng mga oso. Alam niyo noon, natatandaan niyo yung propeta? Tinukso ng kalbo-kalbo. Pinahabol ng oso yung mga nanukso. Di ba? Kaya kayo, huwag yung tutukso yung pastor niya ng kalbo. Di ba? Di ba yung propeta, di ba? Tinukso siya. Hinahabol ng oso yung mga bata, mga kabataan. Tayo po ay namumuhay na ngayon sa grace. Kaya, kung ikaw man ay na-open, you offer, blessing. Lord, i-bless nyo po yung tao na ito. I-bless nyo nga po siya. Ngayon, kung unbeliever, sabihin nyo, Panginoon, ma-born again siya para siya naman makaranas ng persecution. Hindi naman gano'n. Para siya makaranas ng salvation. Yan. Pag-pray mo, Lord, i-bless nyo po siya, makakilala siya sa Panginoon, makaranas siya ng salvation. Siyempre, pagka-salvation, may kasamang persecution. So, edi, parehos na kayo. Dahil nga tayo nakaranas ng grace, magbibigay din naman tayo ng grace. No? Ano man yung ating naririnig, nakikita, meron mang akala nating offense na ginagawa sa atin, lagi natin tatandaan, ang ating Panginoon nagpatawad habang siya ay sinasampal, habang siya ay tinuduraan, habang siya ay binabato. Nung siya ho ay naroon sa krus, ang sabi niya, Father, forgive them, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang Panginoon nagpapatawad sa panahon na maganda ang kanyang kalalagayan, hindi ho. Sa panahon na nakapako siya sa krus, sa panahon na nakahubad siya, sa panahon na tinalikuran siya ng kanyang mga alagad,
nagpapatawad ang Panginoon. Tayo po ay mga taong pinatawad na dapat din nagpapatawad. Amen ba ron? Tayo po ay mga taong nakaranas ng biyaya na dapat ay nagbibigay biyaya rin sa ating kapwa. Tayo po ay nakaranas ng amazing grace, kaya tayo po ay mga taong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos na pumili sa atin bago pa man tayo isilang. Ganun po yung biyaya ng Panginoon. No? Ganun po yung grace ng Lord sa atin. Hindi dahil tayo'y magaling, hindi tayo dahil lamang sa biyaya niya tayo ay nakapaglilingkod. Amen ba ron? At kung gano'n na yung ating kaisipan, nawawala na yung ating, yung ako muna. Ang papait doon ay si Kristo muna. No? For me to live is Christ, to die is gain. Patay na yung sarili mo. No? Namamatay tayo sa ating sarili. Tingnan mo natin, ano sabi mo ng Titus? Sabi mo ng Titus, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. Yung biyaya ng Diyos, hindi dahil sa ikaw ay naligtas, pwede mo lang gawin ang lahat, inumin ang lahat, kainin ang lahat. Diba? Kasi kung pwede yun. Mamuhay ng lahat, makisama sa lahat. Meron hong godliness once we experience yung grace of God. Hindi ko tayo pa pwede, hindi. Basta ako, ligtas na. Meron akong eternal life. Kahit saan ako pumunta, di ba? Kahit sino pakisamahan ko. Ang pakisamaan. Kasi iba yung pakikisama sa pakikisama eh. Di ba? Iba yun. Sa Tagalog, pwede naman tayong makisama. Huwag lamang tayong pakisama. Yan. Diba? Meron mga worldly passion eh. Meron maraming temptation. Diba? Pero ano raw ang nakaranas ng grace? Meron self-control. Upright, godly lives in this present age. Habang raw tayo namumuhay dito, tayo ay merong kakayanan to say no to ungodliness, worldly passion, merong self-control, upright, godly lives in this present age. Habang naghihintay tayo ng blessed hope. Ano ang blessed hope natin? The glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Nakita niyo yung verse na yan? Ano sinabi? Nakita niyo yan? The glorious appearing of our great God. Yung great God na yun, ano yun? Savior. Yung great God and Savior sino? Si Jesus ay Diyos ayon sa Biblia. Amen ba ron? At para nasasabi, wala naman sinabi sa Biblia, si Jesus ay Diyos. Diba? Kaya ako incorporated. Hindi ho. Ang malinaw ho ang sinasabi ni Titus. Ang Diyos natin is a great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are very His own, eager to do what is good. Itong taon na ito sa 27, nawa magkaroon tayo ng ganon. Eagerness. Anong eagerness mo? To do what is good. Ano ba yung mabuti? Hahanapin mo ang mabuti. Hindi lamang yung mabeauty. Minsan ganun kasi lalaki. Hanap yung mabeauty. Pero tayo pong mga mananampalataya, mabuti. Yung good. No? Etong amazing
grace ay makikita natin na una, na inayos niya yung ating nakaraan. Hindi na tayo po pwedeng sabihin na ganito ang buhay mo. Yun, nakaraan na yun. By God's grace, we are redeemed from the power of sin and death. Yung ating mga kasalanan ay pinatawad na, ipinago na roon sa cross. Hindi na tayo yung dating tao, binago na tayo ng Panginoon. Amen. Maaaring kilala ka nung kaklase mo ng high school, hindi, ganyan ka. Hindi ganyan ka. Oo, ganun ka dati, ganun tayo dati. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, hindi na tayo yung dati. Tayo ay bago na. Hindi na tayo 2016, 2017 na tayo. Amen! Amen. Lagpas na tayo doon. 2017 na tayo, bago na tayo. Inayos ng Diyos yung ating nakaraan. Pangalawa, He empowered our present. Binigyan niya tayo ng kakayanan, binigyan niya tayo ng banal na espiritu para mamuhay ng may katagumpayan. Amen? Pinagkalooban tayo ng kakayanan, kapangyarihan, ng gifts. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat para tayo ay mamuhay na may pananagumpay. In Christ, we are more than conqueror. Panghuli, He prepared our future. Yung ating future, handa na. Huwag mo naman sabihin sa katabi mo na mauna ka na. Huwag mauna ka na. Huh? Alam mo natin, ang Diyos inihanda lahat. Amen. Ang ating nakaraan, pinatawad, nilinis, inayos. Yung ating kasalukuyan, ini-empower tayo ng Diyos. Bakit to? Kasi sa totoo lang, tayo ay mahina. Ewan ko lamang ho kayo. Pero lahat ho tayo nagkakamali. Amen ba ron? Amen. Baka ayaw nyo sabihin kong lahat. O sabihin ko lang, ako ay nagkakamali. Tawarin ninyo ako. Pero lahat ho tayo ay ganon. Kaya ho tayo ini-empower ng Lord. Ini-empower tayo ng banal na espiritu. Ginagay tayo, nililinis tayo ng salita ng Diyos. Amen? At panghuli, alam natin, yung future natin ay nakahanda na. By God's grace, we are children of God and co-heirs with Christ. And because of God's grace, we are certain that we belong to Him. And nothing can snatch us from His hand. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Mga kapatid, sa taon na ito, dalangin ko ho. Nawa ang pananampalataya nyo ay tumatag hindi sa magagawa ninyo, kundi ano ang ginagawa ng Diyos sa inyo. Kasi kung tayo lang, nanghihina tayo eh. Pero kung alam mo na hindi ikaw kundi ang Diyos ang gumagawa sa iyo, pinalalakas ka, pinagpapala ka, iniingatan ka at ginagabayan ka, alam mo na ang buhay mo ay buhay na may katagumpayan. Amen ba ron? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.